Alright, so ang topic natin for today is asynchronous programming. So, sa JavaScript, so meron tayong tinatawag na asynchronous at sa ibang mga programming language din. So, ang main purpose nito ni asynchronous programming is yung ah, continue pa rin na halimbawa, nag-fetch tayo ng data. So, it means nagko-continue pa rin na mag-run yung mga code natin doon. So, even with meron tayong async dyan na kailangan antayin, so na matapos dito kay JavaScript. So ang ginagawa natin dito kapag gumamit tayo ng asynchronous, so it means 'di ba may inaantay time process na bago kailangan matapos. So hindi na natin kailangan antayin yun para matapos, dahil naka-asynchronous tayo, meron tayong kumbaga continue pa rin yung ating flow. So, bibigyan ko kayo ng demo. So, halimbawa, meron tayo dito ang async function na function. Yan. So, meron tayo ditong data na i-return. Ano lang to? Interpretation lang naman to. So, let's say John Doe. And then, meron tayo dyan, age na 21. Bawa. And then, return natin yung promise .resolve. So, bakit resolve? Kasi para i-return natin yung data. And then, meron tayo ditong mag-handle na fetch data. Yan. So, it means ito ay asynchronous. Then, so before natin makuha yung data, so, papakita ko muna sa inyo yung kung ano mangyayari. So, lagay natin dito yung async function. So, ito, lagay lang natin to dito sa may button natin. Fetch data. So, on click. Yan. Then, save natin. So, punta tayo sa may browser natin. Check natin kung ano yung mangyayari. So, yan. So, pag click ko itong fetch data, ang makikita natin sa console log is yung promise. So, ayan. Nakikita nyo na fulfilled yung ating state. So, it means, dito ay inire-represent ng state na yan kung yung process, yung ano ba natin, yung process natin is pending ba yan, fulfilled ba yan, or rejected. So, it means yung fulfilled, may na-return siyang data. So, ito yung value, yung i-return natin. So, kaya kasi ang nangyari is naka-promise tayo, so, hindi natin in-await. So, kung gagamitin natin yung await dito sa may sa tabi ng ng async function natin, so, mag-work lang tong await kapag ginamit natin tong async dito sa may function natin o inad natin to sa may function. So, hindi natin magagamit yung await kapag wala tayong async dyan na nakalagay. So, ayan, di ba nakita nyo naman. Ngayon, try naman natin i-fetch ulit. So, ito yung unang fetch natin na naka-promise base. Ngayon, pag ito, clinic ko, makuha natin yung value na. So, it means, hindi na natin ito makuha yung promise kasi ito ay promise lang. So, ngayon, fulfilled na siya. Ngayon, i-return niya yung value. Ganon yung ginagawa ni asynchronous programming. So, pero, ang purpose talaga niya is, halimbawa, meron tayo ditong log na hello world. So, mag-execute, continuous pa rin yung execution yan. So, halimbawa, ito yung una, ito yung pangalawa, and then yung pangatlong fetch natin is yung may hello world na. So, dapat lalabas sa hello world dun sa console natin. So, click natin. Ayan. So, 'di ba? Lumabas siya kasi it means lang 'yon na nagko-continue yung execution ng program natin. So, ganun ginagawa si asynchronous programming.